dinideny po yung rally permit ngayong November 18. Anong cause ng pakibasa na lang doon, I think may na-violate yun sa Memorandum of Understanding. Kasi pumirma po tayo doon kasama yung MMDA at ang LGU at ang organizer. So yun lang po ang sinerve na ngayon ng LGU. So nakausapin natin yung organizer kung pwedeng mag-dismantle na sila ng mga stage para madaanan po ito kasi meron ding community rito na tumatawag din, lalo na pag gabi na medyo. May oras ba kayo, sir, na binigay sa mga organizer para may pagka-receive niyan, nandyan pa naman yung CDM contingent natin. Pwede naman sila makiusap. Alam naman natin mahirap magtanggal ng mga tent. So, nag-start na rin pati yung LGU at yung PNP na magalis na rin ng mga barricade, yung steel barricade na ilagay dyan dito sa White Lake. Sir Silvio, I think they will be having a press on 1 p.m. If they will push through dyan sa press, anong pwedeng gawin? May naka-monitor naman dyan. Kakausapin ng ground commander natin. So, hindi ko na papapagbigyan na siguro. Basta pagkatapos. As soon as possible, dapat naka-dismantle. May timeline kayo, sir? Or oras ay siyempre, mahirap nga mag-dismantle niyan eh. So, buong araw? Hindi naman buong araw. Buong gabi? Buong gabi. Hindi, mabilis lang din naman. Hindi naman, oras lang din siguro. Okay. Question ako, any way to compensate para lang matuloy nila kasi may planet daw sila ng program mamaya. PPR din medyo naman yun. Nandiyan naman yung siyempre LGU naman ang isang nakapirma dyan. Titignan natin kung anong magiging action ng LGU. But definitely, nakamonitor din yung DPOS dito. Hindi pa rin sila So to clarify po, hindi na po pwedeng mag-conduct talaga ng any activity. Opo. Okay. Thank you, sir. Hindi nyo tinanong kung peaceful or peaceful naman, di ba? Wala naman na yun. Wala naman ang gulo. For the past 2 days, lahat nakaikuti rito, pati yung mga organizer. Peaceful naman, except meron ng minor incident yung kabagsakan ng drones. Generally peaceful and overall 2 days activity. And the good thing, yung flow ng traffic hindi po na-hamper sa EDSA kanina sa Temple Drive. Kasi dito na natin yung isang lane doon, pinakiusap natin para dire-diretso ang flow ng traffic. Yung liability po ng operator ng drone, sir, meron po ba? Under investigation at makikipag-cooperate naman sila. Ay naman ang usapan. Pero kung hindi siya makipag-cooperate, definitely, mapailan siya. Nag-uusap na yung victim at saka yung person na victim. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Makakatulog na din po kayo. Hindi ka sure. Hindi ka. Sige. Usahin natin para maintindihan natin. So, na-experience na naman natin ulit, no? Yung pinagtutulak tayo sa gutter. So, ganito rin kanina, yung nasa likod ko. Nakakalungkot pero ito po yung nangyayari talaga, totoo lang. Tulak tayo sa gutter. Wala, pull out tayo. Wala? Dahil walang permit daw, bawal daw, hanggang alas 6 lang daw. Ang daming tao, ang daming nanggagalain ko talaga. Aristuin, Nicolong, Marcos resign. Aristuin, Nicolong, Marcos resign. Aristuin, Nicolong. Sa mga mamang pulis, pahiram ng inyong pusas. Kami na po ang magpupusas kay Marcos. Pwede ba? Mamang pulis, kami na magpusas kay Marcos para hindi naman kayo mahiya. Kami na ang aresto kay Marcos. Pwede ba? Ulit. Marcos resign. Aristuhin. Ito. Marcos
ang selta ni Marcos, ha? Hinahanda na ngayon yun. Sila ni Romontes. Marcos resign sa selta 13 ka. Okay, Rizico. Marcos resign sa selta 13 ka. Start tayo. Marcos resign sa selta 13 ka. Marcos resign sa selta 13 ka. Marcos resign sa selta 13 ka. Tawagin muna natin bago ang isang abogado na tagapagtanggol ng boses ng mamamayan, boses muna ng mga political vloggers and commentators. Pakinggan natin ang reaksyon nila sa bombshell expose ni Manang Amy Marcos at ang expose ni Saldico na hindi lang pala magnanakaw, adiktos pa! Tama ka, Eric. Mga kababayan, papayag pa tayo na ang presidente ay isang drug-addict? Hindi! Sa pamilya nyo, papayag pa kayo na may drug-addict? Hindi! Ano ang dapat ginagawa sa mga addict? Ikulong! Ikulong! Itukhang! Nung panahon ni Tatay Digong, buti hindi siya natuluyan. Alam nyo, mga kababayan, ngayon lang salita na. Eto si Senator Amy Marcos. Nananawagan ho ako sa ating AFP kung ano ang inyong magiging hakbang. Hindi ho tayo pwedeng pamunuan ng isang adiktos, binitiktos na presidente. Sabi nga po, walang karapatang mamuno ang isang adik. Mahirap po dahil ang pag-iisip niyan ay hindi ho natin kontrolado. Maaari ho mas mapahamak ang bansa natin. Mapahamak ang mga Pilipino dahil sa kanyang mali-maling desisyon. Grabe ho yan. 4 na beses, isang araw tumitira ng cocaine. 4 na beses. Hinahati-hati pa. Wow, grabe. Big time, ang lupit. Ang sarap. Habang yung mga kababayan Pilipino, hirap na hirap magbayad ng buwis. Ang mga kababayan Pilipino, binabaha kayo ng paparty-party lang. Or ba, rip sa umaga, uring sa taghali, at kainito sa hapon, at sa gabi ang swabe, dahil tuloy-tuloy ang party. Flavored cocaine daw, sabi ni Manang Amy. Grabe mga kababayan, hindi lang yung may nakakalimutan. Ka-Eric, may marijuana pa. Ganon katindi, mga kababayan. Kaya ho, sa lahat ko na nakakapanood ng video natin ngayon, alam nyo na meron tayong isang drug-addict na presidente. Halina ho kayo dito sa Esas Rai. 1 taon na ho kami dito, sa totoo lang. 1 taon na kaming nananawagan sa inyo. At ngayon ay buo na ang mga problema natin. Nagsalita na ang ating mahal na senadora. Ano pang hinihintay nyo mga kababayan? Marcos, you're fired! Hindi ka na kailangan ng sambayang Pilipino. Hindi kami papayag na pamuluhan ng isang drug-addict. Hindi kami papayag na masira ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya pala, ayaw nyo na warutas ng Pangulong Duterte. Paborito nyo pala ang droga. Napakahirap po yan mga kababayan. Hindi mga kababayan ko, hinahapili namin sa inyo na tayo pa rin ang magdidesisyon. Lumabas kayo! Ulitin ko, 1 taon na kami rito. Naghihintay kami sa inyo. Palayasin natin, pag-resignin natin ang ating na presidente. So ito lang muna, i-research natin yung boses natin. Mamaya, maraming salamat po sa inyo. Uli babalik ko ang mikropono kay Ka-Eric. Magandang hapon po. Maraming salamat sa ating political vlogger commentator sa kanyang mga pananaw. Ang grupo ng UPI ay nandiyan na rin po
at mag-join dito. At ganun din ang grupo ng Marcos Alistaw at Marcos Rizal. Dumarami na po tayo, pati ang Bangon Sambayanan. Bago po si Brother Benny Mac, tawagin muna natin ang boses ng abogado, tagapagtanggol para sa bayan. Ano po ang legal na batayan kung bakit makatarungan at dapat mag-resign si Marcos? At ito ay hindi mali at hindi kapaglabag sa batas na panawagan. Tawagin natin si Tony Galing. Hindi po yan pariente sa David Galing. Magandang hapon po sa inyo lahat. Papasalamat po ako at magbigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita rin. Bago po ang lahat, nais kong ipaalam sa inyo na kasama po ang ating mga kababayan na taga-Luzon ng Muntinlupa. Palakpakan po natin! Kami po sa Muntinlupa ay naniniwala na ang laban ito ay laban ng isang tama at mali. Laban ng isang malinis at matuloy. Marami po ang nagsasabi Yan, dumating po yung mga riders natin, mga sir. Dumating po yung mga riders natin. Marcos resign! Marcos resign! Yan po yung mga riders natin. Saan kayo galing, sir? Marcos Adek, sabi ni Amy yan, ha? Pinulo lang. Marcos Rizal! Ikot sila sa kabila, ikot. Hindi nila makontrol yan. Kamali sila kasi mas dito mamaya magta-traffic. Kamali sila. Ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang nakakatawa, yung sinabi niya na ang kanyang kapatid, Bemar, lumabas yun. Tonga, ang tawag po niya dito, nagtitalo ay declaration against Israel. At yan ay maaaring ebidensya laban sa kanya. Hanggang dyan po ang sinasabi ko. Dito po, sa pangyayaring ito, tayo mga kaibigan ay nakikita
Natanaw na natin ang tagumpay at tayo ay hindi dapat tumigil. Alam niyo po ba, ngayon lang ay nakarating sa akin ang siyang mensahe na ang Speaker of the House ay nag-resign na. Ay palabas na! Talagang magtatalo na ang mga nakasakay dito. So, mga kababayan, ang ating pinaglalaban sa matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigil habang hindi natin nalulubog ang ating tagumpay para sa tunay na pagbabago kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan ko, sa pagdinakaw nila sa flood control, hindi naman pinabukasan ng ating mga anak ang kanilang binakaw. Binakaw na nila sa atin ang ating dangal na makapabuhay ng isang pangkaraniwang tao. Narito po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Muntinlupa at karamihan sa kanila ay nabibilang sa marami ng tagalunsod ng Muntinlupa na ng ating pamahalaan. So mga kababayan ko, Dito kayo dito si akin pong dito ka lang kayo si isinasamo sa inyo. Ang panahong ito kailanman ay hindi na natin dapat palampasin. Sapagkat ang panahong ito ay panahon na ng tunay na pagbabago para sa ating mga mahihirap. Pagdating po sa ating mga kasamahan pulis, narito, nagpapasalamat kami sa inyo at kami ay inyong binabantayan, pinoprotektahan. Sa Malacanang, nakita ko po sa Facebook, napapaiputan na ng barikada. Alam niyo mo ba, nakita ko na yan, napanood ko na yan noong 1980s. Ang Malacanang ay punong-puno ng barikada. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kaya punong-puno ng barikada yan para hindi makatakas sa loob. So mga kababayan ko, ako po ay hindi na magpapakapa ng aking sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay sasabihin. Ito po, 3 beses. Papangunahan po kayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po! Na magbabago ang kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Magandang ako po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Garin. Attorney Garin po yun ha. Hindi po siya paryente ni Janet Garin. Ito po ang matino na Garin. Mga kababayan, ano po ang gagawin natin pag hindi mag-resign si Marco? Sabay-sabay, Brother Oliver. Kung yung sa mag-resign, ang sagot ng taong bayan, Aristuin, Tikulong, 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 Aristuin, Tikulong. Yan po ang narapat na patutuuan ni Marcos. Kaya hindi tayo natututo sa kasaysayan dahil pinapatakas natin ang mga magkanakaw, ang mga kurakot, at ang mga abusado. Kailangan po may mananagot at kailangan po mayroong pagkukulong. Rain or shine po tayo. I-prepare ang pagsagot sa mga kamera at mga mapintuan ng report sa inyong vlog. Mukhang pagkatang ito, we will move backward and we will not move out of place. Hindi tayo alis. Tuloy-tuloy na ito. Marcos resign.
Arestuhin! Ikulong! Marcos resign! Arestuhin! Ikulong! Marcos resign! Arestuhin! Ikulong! Marcos resign! Arestuhin! Ikulong! Yun! Pakinggan natin ang boses ni Brother Belimang! Belimang baby! Tinatawagan ka na! Saan ka na, brother? Walang boses! Sa mga kababayan ko, alam ko na mag-iisang taon na tayong magkasama sa disim na lugar. Pero nakikita ko sa mga mukha nyo, wala pa rin kapasuran dahil mahal natin ang Pilipinas. Nakikita ko ang mga vlogger, walang kapaguran, umitim na tulad ko. Ano na sa amin, galing kami sa Mindanao. Mga hiker, galing sa Davao. Nakakuha na yan, nakaprepare na. Upload na yan lahat. Nawalan man ako ng boses, pero gusto kong ipakita sa inyo Umuulan. na andito ako hanggang si Marcos ay hindi bababa sa pwesto. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang ulan ay hindi kayang magpastop sa atin dahil marami pang darating na mga kasamahan natin. Move tayo, move. Aabot tayo ngayon ng 5,000 to 10,000. Dahil alam ko, ang tao ngayon ay gising na. Kung ang ate ni bangag na presidente ay nagising na, how much more itong mga Bisaya na mga kababayan ko na nasa paligid dito sa Metro Manila. Kailangan ko inyong presensya dito. Isipin nyo, kami galing pa sa Mindanao, sa probinsya ng Sarangani, sa munisipyo ng Gilan. Ako ang pinakamalayo kung sumatotalin sa lahat ng tao dito. Harap ko na ang Indonesia. Pero hindi yun rason na hindi ako makasama nyo in every rally ever since last year. Hindi rin rason na ang ticket sa aeroplano ay mahal. Mas mahal pa ang ticket papuntang Jinsan kaysa papuntang Hong Kong. Kaya sa mga nakakikinig na nakasama ko dito sa YouTube, Facebook, sa lahat ng mga solid DDS, ng mga vlogger, nakasama ko mula Mindanao, punta ng Visayas, kaya kasama na naman kayo dito sa IDSA. Ako ay andito para i-represent ang aking mga kababayan sa Mindanao. Walang uwian na to. Isipin nyo, sa tingin nila, konti lang tayo dahil hindi tayo tumatanggap ng pera. Lahat dito walang bayaran. Kahit ulan, nandito. Hindi kami bayad. Hindi tayo bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. So, kami. Nag-review kami. May malaking mangyayari ngayong araw na to. Kung kahapon nagsalita si Manang Amy, ngayon may bomba na namang ipapaputok natin
ng tagapagtanggol ng kalikasan. At ito ang nagsasabi na kung minimina ni Marcos ang droga at cocaine, minimina ni Martin Romualdez ang mga bundok sa mga daan-daang libo na kunilada ng mga mina. Ito naman ay ipakikita niya kung bakit ang gobyerno ni Marcos ang dahilan sa pagkalunod sa bahag at pagkawasak ng ating kalikasan. Hindi ako adik. Ikaw na magpakilala mo Si Pilupi ka international. at ang lahat na gusto magsalita, Wow, sikat ka. lumambit lang. Basta Dahil ako, tayo po sasabihin ay ko mayroong adik dahil kahit gano'n may mismo yung isang buhay kain na niyo. mamaya. Hindi niyo ko pwedeng kasuhan dahil si Aimee ang kasuhan niyo. Sinusundan lang namin na sinabi ni Aimee na nagko-cocaine. Isang mapagpalang araw. Palang araw, sir. Sa ating tadhana. O dito po harap. Ako po si Rene Mandaring, Walang problema yun. taga Bungabong, Oriental Mindoro. Isang mangyan, Sabihin niyo adik sila. isang lahing mangyan po ako. Kaya mga taga Bungabong, binabati ko po kayo. Pero isang mangyan, nasa Manila, nasa Galleria, pag-aasik ng kaalaman. Yan. Ako po ay retiradong OFW. Nagkapitan po ako sa barko. Kaya ang linya ko po ay kalikasan. No? Ako po ay nag-aaral tungkol sa kalikasan. Kaya ako po ay naging naturalista. Ang naturalista po ay mas mataas kaysa sa environmentalist. No? So, pag-usapan po natin itong flood control. Ito pong flood control ay ginawa... Hello? Pipisilip pala. Opo. Okay. Copy lang. Ito pong flood control na to ay ginawang gatasan ng DPWH. Ito po ay simpleng-simple lang, no? Ginawa nilang gatasan. Hindi po interesado ang DNR at DPWH para masolusyonan ng baha. Hindi po sila interesado diyan. Doon sila interesado para pag maraming baha, naghihirap ang mga tao, meron silang katwiran para lumaki ang pondo sa pagbabaha. No? Yan po ang katotohanan diyan. No? Kaya wala po tayong maaasahan sa ating sakay ng gobyerno, DPWH, DNR. No? Alam niyo ba sa opisina na yan? No? Napakarami ng mga batas. Napakagaganda ng mga batas. Wala silang nagawa. Ano ang nagawa nila? Sa opisina ng DPWH, DNR, lahat sila doon ay abala kung paano ma-disburse yung pondong binigay sa kanila. No? Yan po ang trabaho ng sabihin na natin. Lahat ng sakay ng gobyerno magre-release ng pondo sa Kongreso. No? Wala silang interest na magserbisyo sa tao, magserbisyo sa bansa. Doon sila nauubos ang oras kung paano upitin ang pondo. Ganyan po, buong Pilipinas po yan. Ha? 2 minutes lang. 2 minutes more. Oh, 2 minuto na lang daw. Kaya habol ko. Babalik ko kaya. Kaya habol ko ang aking suwestyon sa iyo, BBM. Mayroon akong suwestyon para matapos na ang problemang ito. Alam mo, BBM, yan ay problema ng pamilya. Para matapos ang problema nito, magsama ka ng tiyo mo kung pwede. Kasi
sumama si Melda, kung kaya pa, nasamahan ka, isama mo si Aine, magsama ka ng isang pulis lang, ha? Isang pulis lang, solve na si Melda o tiya mo na magre-representa ng pamilya mo para ikaw ay sumuko ka sa kapulisan at ikaw ay ipaparihab. No, ganun lang kasimple. Ang panawagan pala, sumuko ka na, Marcos! Yun, sumuko ka na! Simple-simple lang! Ka ng taong bayan! Kung hindi mo gagawin ito, makakaligtas ka sa kaso. Alam mo ba yung mga kaso sa Husgano? Dapat ganito ang tawag. Bongbong! Sumuko ka na! Yan! Isang ambulansya lang! Isang pulis lang! Napapaligiran ka na ng nanay mo at si Aime! Samahan ka sa pulis! Ano? Bongbong! Sumuko ka na! Oo! Pagka pinalipas mo itong pagkakataon na ito, no? Ay, naku po, mahirap na po ang masasabi natin. No? Samantalahin mo ito. Dahil, pag nag-qualify ka sa diagnosis ng mga doktor, ayun naman talaga, ikaw wala ka sa tamang pag-iisip. Yung iyong krimen sa looban ng 3 taon ay hindi mo pagdudusahan. Malilibre ka sa kulong. No? Samantalahin mo yan, Bongbong. Gawin mo na yan ngayon. Para matapos na ang problema ito. Wait mo na. Informasyon tayo. Lord, here on King Life, Senator Amy Marcos, here on King Life is love of God, love of country, at pangatlo lamang ang love of family. So okay lang, ipagkatuloy na si Bongbong Marcos upang magkaroon ng katiwasayan hanggang sa Pilipinas o magkaroon ng kasayaan at kaayusan ng bansa Pilipinas. Kaya suportahan namin si Ate Amy. Hindi po ako kilala ng Senator Amy, hindi niya ako staff, hindi niya ako kaibigan. Ngunit kagabi, talagang saludo ako sa kanya sa napakabigat ng kanyang ginawa. It is monumental sacrifice on her part. So maraming salamat po mga kapatid ng kasama. Sana huwag tayo lumalis, huwag tayo lumayo, huwag na tayo tumigil ng araw at umpisa natin. At sana sa pamumuno ni Eric Celis, ang grupo ito ay mapamarcha